sa umagang ito na pinagkaloob niya sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-ibig, ang kanyang mayamang awa, ang kanyang katapatan sa kabila po ng lahat. And we thank you sa mga kapatid na naka-join sa atin ngayon sa umagang ito, sa lahat po ng mga bagong join sa offline and online, sa church, sa panambahan. Ganon din sa ating pong Facebook page, sa YouTube, and sa Zoom. Good morning mga kapatid, and welcome po muli sa ating pong Friday worship service. Praise God sa mga awitin na ating pong kinanta. At purihin ang Panginoon sa mga kapatid na patuloy na they are doing their best for the Lord. At sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman natin how good and great is our God. Amen? So sa umagang ito ay muli ay hindi tayo magkakasama through physical meetup, but looking forward, God willing, see you next week. Okay, na-miss ko po yung masarap na coffee at yung masarap na almusal na inahanda ng mga kapatid pagka Friday. And I believe may nagbulong na masarap daw ang lunch later. Sana makaabot. Okay, and praise God, we are so encouraged PHA Core to see some updates po ng ating mga life group. And we are so blessed to see our brethren po na they are meeting together sa online o sa offline aside sa ating pong Friday service. And looking forward po, we will give you some announcement for the coming weeks. Kung ano po yung mga dapat natin gawin, ano yung mga magiging part natin sa mga activities na ito. At ang walang ibang hangarin po kundi ma-prepare at ma-equip po ang kapatiran para po sa pagbabahagi po ng mabuting balita. And katulad nga po nung ating pong ginawa last June, ay we will continue by August yung pong Friday Bible Study after worship service. Okay? Ibabalik po natin to by August, God willing. And next week, kita-kits ulit. God willing, nandiyan ako. And we will be having our first baby dedication po ni Kuya Jao at ni Ate Sam, okay? Baby Chan Chan. Okay, exciting ang next week also. And praise God po sa kanyang awa at katapatan po sa ating lahat. Di ba last week pinag-usapan natin yung God's mercy, tama? Yung mayamang awa ng Panginoon. And this week, this Friday, today, our message will focus on God's faithfulness. Kaya nga mga kapatid, samahan niyo ako dito doon sa ating part 19, the beginning of God's faithfulness. And we will talk about yung pong from Genesis chapter 20 up to Genesis 21 verse 7. Malamang sa inyo ay napagod na kasi parang dalawang chapter yung ating pag-uusapan. But don't worry, iiklian natin ito na kung saan magiging precise at magiging maayos po. Sa tulong at awa ng Banal na Espiritu ay maipahayag natin ang kanyang salita ng may kalinawan at kapangyarihan po through the power of the Holy Spirit. May we ask everyone to stand and let us read doon po sa next slide yung pong ating text, Bible verse for this morning. Genesis 21, chapter 21, verse 1 to 7. Samahan niyo po ako magbasa. Then the Lord took note of Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah as he had promised. Sarah conceived and bore a son to Abraham in his old age, at the appointed time of which God had spoken to him. Abraham named his son who was born to him, the son whom Sarah bore to him, Isaac. Then Abraham circumcised his son, Isaac, when he was 8 days old, as God commanded him. Now Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Sarah said, God has made laughter for me. Everyone who hears will laugh with me. And she said, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children, yet I have given birth to a son in his old age.
Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. May we invite everyone to bow down our heads. And maybe you can ask the Lord to open our heart, our spiritual eyes and spiritual ear. Kung ano po yung gusto ng Panginoon sa atin na maintindihan, makuha natin mensahe sa umagang to at may pamuhay po natin. Shall we pray? Panginoon, tulungan mo po kami at Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. All of this we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Okay. Tuloy po natin. Ayan, praise God. So sa ating pong pagpatuloy, last week, if you recall, we talk about the beginning of God's mercy, the beginning of mercy, Genesis 19. I remember, meron isang magandang kanta na ating pong minsan ay kinakanta. Remember the song, Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn, our sins are many, His mercy is more. Napakainam, so encouraging yung kantang ito. At alam kong lahat tayo ay kapag inaawit ito ay naaalala natin lahat ng kapalpakan, lahat ng kamalian, but still, kahit merong hesitation, merong doubt, His mercy is more. Last week, kung nare-recall nyo, di ba, pinag-usapan natin, si Lot ay winelcome niya yung dalawang angels sa kanilang tahanan. And ini-insist niya na dito ko na lang muna kayo sa bahay namin kasi masyadong magulo sa city. At dahil nga po sa kasamaan ng lugar ng Sodom, may nagsabi sa kanila na merong dalawa silang bisita na nasa loob ng bahay ni Lot. At dito ay pinipilit nilang itong palabasin. But the angel intervened. Remember? Hinarangan ni Lot yung bahay, and then ang ginawa ng angel ay hinila niya papasok sa loob si Lot. At the same time, nagkaroon po nung blindness doon sa area na yun na nasa malapit sa bahay ni Lot. At dito natin nakikita na sinabihan niya rin yung kanyang son-in-law na akala ay nagpa-prank na parang winarningan niya na merong impending judgment, but yung son-in-law parang prank ito kaya hindi sila naniwala. And despite doon sa mga ganitong pangyayari, si Lot ay sinabihan na umalis, pero nag-hesitate pa din siya, di ba? Kaya ang ginawa ng angel ay hinawakan sila sa dalawang kamay, palabas doon sa city, at dahil sa awa ng Diyos, in spite ng ayaw halos sumunod ni Lot, merong hesitation, meron siyang parang doubt, but still, tinulungan sila ng Panginoon, kasama yung dalawang anghel na makaalis sa lugar ng Sodom. At eto pa, nag-plead, nakiusap si Lot doon sa dalawang angel na doon na lang kami sa Zoar kasi ayaw namin tumira doon sa mountain. Sa awa pa rin ng Diyos, ay pinagbigyan si Lot na, sige, kung gusto mo sa Zoar, sige, doon ka sa Zoar, tumungo. And then all of the sudden, sa verse 24 to 29, if you recall, ay umulan ng sulfur. At yung apoy ay tumupok po at nasira ang city of Sodom and Gomorrah. At yung highlight natin isa rito, when Lot's wife looks back, tumingin siya pabalik, lumingon siya, turns into a pillar of salt. At di sa kalayuan, Abraham observed the smoking ruins from afar. Sa di kalayuan. At dito natin makikita na dahil sa mayamang awa at biyaya ng Diyos, yung dalawang anak ni Lot ay natatakot kasi parang kami na lang ang natira. At dun sa Zoar ay parang sila na lang yung nakikita nila mga tao. So gumawa sila ng kasalanan na yung incest na kasalanan.
At makita natin doon na hindi rin ito naging naging magandang kasalanan dahil hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Pero dahil sa pangako ng Panginoon na yung line o yung magiging descendant po ni Jesus ay dito manggagaling sa pamilyang ito, still na-preserve pa rin po yung line ni Lot. Dito ipinanganak doon sa panganay yung Moab, at sa pangalawa naman ay yung pong Ben-Ami. Kaya makikita niyo po sa Bible, kung magbabasa kayo ng Old Testament, ay merong Moabites and Ammonites. Dito po galing yon sa dalawang anak ni Lot na sumiping sa kanya. But still, sa kabila ng lahat ng ito, again, the song remained the same, and napakakatuwang alalahanin. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn, our sins are many, His mercy is more. Kaya naman nakakatuwa mga kapatid, no? Sinabi rin po doon sa Lamentation 3, chapter 3, verse 22 and 23. Samahan niyo po ako magbasa. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Dito nagkaroon si Jeremiah din ng yung kanyang pag-asa na sa kabila ng lahat ng kanyang kasalanan, sa kasalanan ng lugar na ito na nakapalibot sa kanya, nakikita niya pa rin yung faithful love ng Panginoon na hindi nauubos, never end. At ito pa, His mercies never cease. Hindi humihinto. Alam natin na sa tuwing umaga tayo po ay gumigising. Ang unang bumabati po sa ating lahat, ang mayamang awa ng Diyos. Kaya tayo nagising. Walang ibang pananampalataya na kung saan ay bubuhusan ka ng pagpapala ng grace of the Lord sa araw-araw. Ang Diyos lang po ang merong kakayahan ito. At dito, makikita natin, di ba? Every morning when we ask the Lord, He is willing to respond when we ask for help. Tama? Yun yung lagi natin panalangin eh. Kasi alam natin na yung mercy ng Panginoon, yung kanyang love ay hindi nauubos, di ba? Unli, kumbaga. At makikita natin dito na yung kanyang pangako na kapatawaran sa lahat ng mga hihingi ng tawad sa kanya. Kapatid, you and I, we have a personal experience about God's faithfulness. Tama? At promise ng Panginoon, sa lahat ng hindi sumusunod, punishment will come. Hindi man ikaw yung makaranas, maaaring kapatid mo, pamilya mo, o anak mo. Kaya mas mainam na sumunod tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Katulad ng sinabi sa Lamentation 3, 22 to 23. Bakit? Because God is faithful day by day. And that is our focus ng ating pong message. Yung pong faithfulness ng Panginoon. Mga kapatid, we can all be confident na sa pagbalik ng Panginoon at sa kanyang pangako sa kanyang pagbabalik. Mercy, grace, and faithfulness of the Lord ang atin pa rin pong mararanasan. Amen? Ang napakasarap limi-limiin ang ganitong mga salita ng ating Panginoon. Sinabi rin po sa Psalm 36:5, Your steadfast love, O Lord, extend to the heavens, your faithfulness to the cloud. Not only yung pong pagmamahal ng Diyos ay limitless, ganon din po yung kanyang faithfulness ay walang ending. At dito natin pinapakita, abot hanggang sa alapaap, sa cloud, yung faithfulness ng Panginoon. Ibig sabihin, God never fails to provide for His creature. He is faithful to keep every promise He has made. Ang tanong, alin sa mga salita ng Panginoon ang ating pong pinanghahawakan? Dahil kapag meron tayo mga ganitong salita ng Panginoon, in times of need and trouble and weary and anxious tayo, for sure there is a
promise of God na marirecall natin, and when we utter it, when we ask the Lord, His love, mercy, and grace ay wala pong ending. Di ba? Ang saya ng ganito mga encouragement. And this morning ay malalagdagan pa yung ating pong mga pag-aaral. Sinabi sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. Amen? He cannot deny Himself. Mga kapatid, kahit tayo po ay lumagpak, kahit tayo ay mag-fail, kahit tayo ay hindi nakakasunod minsan, kahit tayo po ay parang tumatalikod sa Kanya, kahit may mga pagkakataon na parang, Lord, ayoko na. Ang hirap maging Christian. But as we continue to ask the Lord, God can hold us even if we fail. If we are faithless, He remains faithful. Sa mga anak niya, sa lahat ng kanyang anak, sa lahat ng naniwala kay Jesus, those who believe doon po sa finished work of Christ, our salvation. Nakita natin dito that God will reign with Him. We will endure and the Lord will reign sa ating pong buhay. Pero sa mga taong nire-reject si Lord, Christian daw sila, pero pagka sinasabihan natin ay ayaw nilang tanggapin, meron silang selective hearing. If you reject God, He will reject you as well. Naiintindihan po. Sa lahat ng mga mananampalataya, lingkod ng Panginoon, anak ng Diyos, tumawag sa Kanya bilang tatay, ama. Sa mga believers na meron struggle, mga kapatid, even if we are faithless, still the Lord hold us in His hand. Huwag po natin kalimutan ito. He remains faithful even we are not. At dito napaka-consistent po ng Panginoon that He will continue to keep His promises even though katulad ng taga-Israel at katulad natin sa panahon ngayon, we keep on rejecting Him. Isang sinasabi natin, kalibali ka muna, Lord. Di ba? May mga pagkakataon, sinasantabi natin siya. The verse says, if we are faithless, He remains faithful. At ito yung magandang pangako ng Panginoon. Sabi dun sa Romans 8:38-39, wala dun sa slide, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor power, nor height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Call unto Him. Even if we are faithless, we fail, God remains faithful. Amen? For He cannot deny Himself. So this morning, pag-uusapan lamang po natin ay ang dalawang topic, ang dalawang parang bullet, kay dalawang point. At ito ay makukuha natin sa 2 Timothy 2:13. Yung number 1, if we are faithless, Genesis 20. And yung number 2, He remains faithful. At ito yung Genesis 21, verse 1 to 7. Okay? So, tingnan natin. Sabi doon sa Genesis 20, verse 1 and 2, pansinin natin yung naka-highlight. And Abraham said at Sarah, his wife, she is my sister. If you recall doon sa Genesis 12, ito rin yung sinabi niya kay Parao sa Egypt. Pagka nakita ka ng mga tao, sabihin mo, kapatid mo ko ha? Bakit? Kasi natatakot si Abraham dahil maganda nga si Sarah, ay baka agawin ito sa kanya at patayin siya. That was 25 years ago. From Genesis 12 up to Genesis 20, 25 years po ang pagitan. And those 25 years, alam ni Sarah na si Abraham ay deceptive. Alam ni Sarah yun. At dito makikita natin that Abraham acting faithless. Di ba? At dito natin makikita nga po na alam natin na si Abraham ay one of the heroes of faith. But
hindi naman niya naintindihan at hindi niya natutunan yung lesson in his life the first time. Doon sa Parao, nagsinungaling siya. Dito naman kay Abimelech ay nagsinungaling din siya sa pangalawang pagkakataon. No matter how active we are in church, no matter how good we are in the ministry, certain temptation ay aabot tayo dun sa panahon na kung saan may mga pagsubok sa buhay natin na parang ang hirap-hirap nating i-resist. Katulad ng ginawa ni Abraham. Nagsinungaling siya dun sa Parao, nagsinungaling din siya dito sa Genesis 20 kay Abimelech. At may mga pagkakataon na makikita natin that you and I ay nag-i-struggle po sa ating weaknesses. Tama? We can be encouraged to know that God is watching out for us. Nakatingin ng Panginoon kay Abraham. Nakatingin din ng Panginoon sa iyo at sa akin. Sa lahat ng nanonood, sa lahat ng kasama natin sa YouTube na nanonood, yung nasa online, nasa Facebook at nasa Zoom. God is watching out for us. Katulad ng ginawa niya kay Abraham. At alam ng Panginoon na hindi natin kaya. Katulad ng ginawa ni Abraham. Nagsinungaling na nung una, nagsinungaling pa rin nung pangalawa. So anong nangyari? Sabi daw sa verse 2, and Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Sabi kasi kapatid daw. So ang ginawa ni Abimelech, kinuha niya si Sarah. Okay? Para isama doon sa kanyang harem. And then, nangyari dito, totoo ba na kapatid mo siya? Sabi niya, opo, kapatid ko siya sa ama, pero magkaiba kami ng nanay. Perhaps, itong si Abraham ay nag-ask ng permission sa kanya to marry her and her brother, and as her brother, parang pagkakasalan ko yung kapatid mo, parang hindi siya makakapag-refuse. Tama? At alam niya hindi ito mag-work out. Ang nangyari dito, ang ginawa doon sa panahon nung Parao, di ba? Ay kinuha si Sarah, isasama doon sa kanyang harem. At dito ay nung nalaman nga ng Parao na ito ay hindi kapatid kundi asawa ni Abraham, ay nagkaroon sila, they resolved the situation because God stepped in. At dito makikita that yung ginawa niya rin kay Abimelech, God stepped in. At hindi hinayaan ng Panginoon na mahipo, mahawakan man lang si Sarah ni Abimelech. Dahil sa ginawa ng kasalanan ni Abraham, he sinned twice. Pagdating kay Sarah, remember yung ating pong kwentuhan about sin. We are free to choose and we are not free to suffer the consequences. Tama po, pinag-aralan natin to before. Dito makikita natin, when we refuse to obey the Lord, at tayo po ay nag-commit ng kasalanan again and again, when we refuse to obey the Lord, meron po tayong consequences. I keep on saying, better to receive blessing from the Lord than the punishment. Therefore, obey. Kahit masakit, obey. Okay? Sabi doon, sin will always take you farther than you want to go, keep you longer than you want to stay, cost you more than you want to pray, hurt others along the way. Dapat hindi mahabang milya ang iyong lalakarin pero mapapalayo ka pagka meron kang kasalanan. At dito makikita natin yung kasalanan ito ay gusto mong manatili pero patatay yung pang mas matagal kaysa umabot ka doon sa pupuntahan mo, at minsan makikita natin kailangan mo pang pagbayaran. May nadadamay pang mga ibang tao. Kaya nga sabi doon, yung kasalanan ay just like a roaring lion seeking whom he may devour. Mga kapatid, ito po ang kayang gawin ng kasalanan sa buhay natin. So sa pagkapatuloy ng kwento, ay tinanong ni Abimelech, yung hari ng Gerar, ano ba itong ginawa mo sa amin? Ano yung tatlong tanong? Tingnan natin yung mga naka-highlight. What have you done to us? How have I sinned against you, that you have brought on me and my kingdom a great sin? What did you see that you did this thing? Normal kay Haring Abimelech
na parang magalit kasi tinawag niya si Abraham at kinonfronta niya, ano ba itong ginawa mo? At tinanong niya itong tatlong tanong na ito, ganon din yung nangyari doon sa Parao. Genesis 12 verse 18 to 19, same question. Ay yung tanong na kung saan, anong bang problema at anong ginawa mo at idadamay mo pa kami? At dahil dito, doon sa Genesis 20 verse 3 ay nagkaroon po, God confronted Abimelech into a dream. At dito ay nagkaroon nga po ng sinara yung womb ng lahat ng babae at nagkaroon nga ng sakit sa lugar po ni Abimelech na kung saan nandun din po si Abraham at si Isaac. Dahil sa pagsisinungaling po ni Abraham, madami po ang nadamay. At sabi nga, siyempre, ano pa talaga ang nangyari? Dahil gusto kong maintindihan. Tanong na kung saan ay reasonably po, di ba? Meron ba akong nagawa sa iyo na kung saan deserve ko ba itong ginagawa mo po sa akin na ganitong treatment? Even though they accepted Abraham doon sa lugar ng Gerar. At nakita natin yung sagot dito. Makikita natin dito yung tatlong tanong na kung saan Abraham is acting faithless. At ito pa. Ito yung sagot ng mga faithless na tao. I did it because I thought, di ba? Kasi akala ko, kasi parang ganito. Kasi maraming kasi. Ang sabi ni Abraham, I did it because I thought there's no fear of God at all in this place. And they will kill me because of my wife. At natural, sa nangyaring ito, kahit si Abimelech ay walang pagkakilanlan sa ating pong Diyos, nagalit siya at tinanong niya si Abraham, ano bang nangyaring ganito? At sinabihan niya si Abraham, ano bang ginagawa mo? Bakit parang gusto mo akong mag-commit ng adultery sa pagkakataong ito? Sa iyong asawa pa. Bakit ginawa ni Abraham ang lahat ng ito? Because Abraham is acting faithless. Ang dami-dami ng pagkakataon sa buhay niya na ang awa at biyaya ng Panginoon directly nakikipag-usap siya sa Diyos. And still, may mga pagkakataong he acted like a faithless child. At dito natin makikita na sa kanyang sagot, sabi niya para kasing sa paniniwala ko, wala kayong takot sa Diyos. Kaya ako ginawa yon, sabi ni Abraham. At naisip niya lang, naniniwala kasi ako na parang baka patayin niyo ako pagka nalaman yung asawa ko pala siya para kunin si Sarah. So talagang maganda pala talaga si Sarah kasi yung Parao nagustuhan siya at si Abimelech ay nagustuhan din siya. At makikita natin dito na sa kabila nung pangyayaring ito, still, hindi naging parang maganda ang kwentuhan ni Abraham at ni Abimelech. At dito natin makikita that mali pala ng paniniwala itong si Abraham doon sa mga taga-Gerar, sa kaharian ni Abimelech. At dito makikita natin dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Di ba? Marami tuloy ang nadamay dahil nagkaroon ng sakit sa lugar na ito. At dito natin makikita that if you and I also ay meron tayong lack of faith na tinatawag or we are lacking pagdating sa pagbabasa ng Biblia kasi hindi po natin malalaman ang attributes, ang character ng ating Diyos kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia. That is why you and I need to read our Bible to strengthen our faith, to know Him more. Amen. At dito natin makikita, even though he walked and talked the Lord, still nakita niya kung paano sunugin ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah sa kalayuan at kung saan ay nirescue niya si Lot sa kabila ng mga nag-kidnap sa kanya at kung saan makikita natin maraming na-receive na blessing sa ating Diyos sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Still, yung pangakong bibigyan siya ng anak, nangyari na rin. At dito nga, makikita natin parang nasa kanya na lahat. Pero Abraham remains this time na faithless.
blessed? Hindi ba parang nakaka-relate tayong lahat? Ang tagal na nating Christian o iba sa inyo bago, pag kami mga pagkakataong may pagsubok, may temptation, madalas nag-give in tayo. Kung nag-give in ka at naalala mo how good and great is our God, yung mercy niya kaya kanyang patawarin sa lahat ng kasalanan ito, yung katapatan niya ay hindi nagbabago, tayo lang yung nagbabago. Bakit hindi tayo tumalikod sa kasalanan ito? Humingi ng tawad sa Panginoon. Bakit? Our sins are many, His mercy is more. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. At dito makikita natin sa Genesis 20 pa lang, ay ipinakita na ng Diyos that He is faithful sa kabila ng pagiging faithless po ni Abraham. Kung papansinin niyo yung naka-highlight sa baba, verse 6. Then God said to him in the dream, "Yes, I know that you have done this in the integrity of your heart." Kinakausap niya rito in dream si Abimelech, si Haring Abimelech. "And it was so I who kept you from sinning against me. Therefore, I did not let you touch her." Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi niya inalaw na hawakan man lang ang kamay, na hipuan man lang itong si Sarah. Sabi ng Panginoon, "Therefore, I did not let you touch her." Kita-kita natin yung katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako. Tama? At may mga pagkakataon parang pariwara tayo sa buhay at parang ayaw na natin, but still, tayo yung lumayo. Pero yung faithfulness ng Panginoon, nandito pa. Alam natin, si Abimelech ay walang pagkakilala sa Diyos, pero nagpakita sa kanyang panaginip. At this time, ayaw ng Panginoon na mag-commit ng adultery si Abimelech. And God somehow prevented Abimelech from touching Sarah. At tinigilan niya to para hindi na siya magkasala. Ang tanong mga kapatid, sa buhay po natin ito, sa parte po ng ating buhay, sa maraming pagkakataon po, God will continue to do the same. And how many times po tayong lahat ay ating pong naintindihan, naranasan po, na ayaw tayo ng Panginoong magkasala. Ayaw ng Panginoon tayo ay malubog sa kasalanan. Ayaw ng Panginoon tayo ay maging faithless. Sa lahat ng aspeto po ng ating buhay, God remains faithful. Hindi lang natin alam, pero God is watching us. God is watching you and me. May nakakakita at wala sa tao sa mundong ito, pero kita tayo ng Panginoon. So wala tayong maililihim. At ang kagandahan, yung mercy niya is limitless at yung kanyang faithfulness will not end. Amen? So pag-usapan natin, sa Genesis 20 verse 6 ay nakita natin, nagsimula na yung faithfulness ng God. At ituloy natin yung number 2, He remains faithful. God remains faithful. Sabi dito, yung verse 1, have you seen the word, the Lord? The Lord, inulit pa. Yung Lord dito, yung the Lord na sinasabi, ang ibig sabihin doon ay Yahweh, the covenant keeping God. Nakukuha niyo po. Twice na binanggit dito, the Lord, the Lord. Sabi doon, He is the Yahweh, our covenant-keeping God. Sino bang maniniwala na si Abraham ay 100 taon na ay magkakaroon pa siya ng anak? At dito ay mararanasan niyang magpalaki ng sarili niyang anak. At maraming pagkakataon sa buhay po natin na iniisip natin, parang imposible naman yun, 100 years old. Sa Diyos po, walang imposible. Yung pong mga malalaki nating problema na parang imposible, if you and I let God handle them, napaka-posible po. Nagawa niya po kay Abraham. Sa panahon din natin ngayon, wala na rin pong 100 years old magkakaanak. Tama? Because God is faithful. At dito natin makikita na while waiting for God to move in our lives, minsan we are so easy to get impatient. Tama?
or parang nadidiscourage, ang tagal nilang naghintay. Parang tayo, nagpray lang tayo kagabi, gusto natin ngayon meron ng sagot. Di ba no? Hintayin natin ang timing ng Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon na ito ay gagawin niya ayon sa kanyang kalooban, He will do it naman po para sa ikabubuti po nating lahat. Kaya naman mga kapatid, wala pang ipinangako ang Panginoon na hindi niya po tinupad because He is faithful. Next slide, Genesis 21 verse 1 and 2. Makikita natin doon yung tatlong salita. He had said, He had promised, had spoken. Sinong nasasalita? Ang ating pong Panginoon. Yahweh, the covenant keeping God. Kaya niya pong gawin. At nagawa niya po kay Abraham. At dito natin makikita sa susunod na slide. Sabi doon, verse 2, at the appointed time. Ulitin nga po natin, at the appointed time. Remember, naalala ninyo si Sarah, si Sarai pa siya nun sa Genesis 16. Sabi ng Panginoon at His own time, pero nainip si Sarah. Tama? Anong ginawa niya? Ibinigay niya sa Abraham bilang asawa at naanakan nga ito ni Abraham, si Hagar. Tama? Para kay Sarah, that is the appointed time in her own way. Pero sa verse 2, at sabi ng Panginoon, at the appointed time. Di ba? Naalala niyo po, doon sa Genesis 8, ang sabi doon, certainly, next year, sabi niya, darating, magkakaroon ka ng anak. Okay? Si Sarah ay nakikinig habang nag-uusap yung anghel at si Abraham. Doon sa 10th door, nakikinig siya at parang siya ay parang feeling niya ay namak niya yung Panginoon. Parang, bakit ka natawa? Diba? And then, doon sa Genesis 18, pinangako ng Panginoon, sabi doon, walang mahirap para sa akin, sabi ng Diyos. At the appointed time, I will return to you. Remember the word, at the appointed time, I will return to you. This time, next year, after few months, 9 months. At ang sabi doon, si Sarah ay magkakaroon nga ng anak. At dito po, sa Genesis 21, ito na po yung God's appointed time. His time, hindi yung way ni Sarah, hindi yung inapprove din ni Abraham, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi yun ang appointed time ng Panginoon. So mga kapatid, tandaan po natin. At the appointed time, remember that God's timing is always perfect. God's timing is always perfect. God's time is the right time all the time. Sarah, nag-conceive siya ng anak at ipinanganak niya ito at the appointed time. At dito natin makikita that God fulfilled His promise and they rejoice. Natuwa silang lahat. That time, si Sarah po ay 90 years old. No problem sa Panginoon. Si Abraham, nung pinanganak si Isaac, ay 100 taon na. Wala rin problema sa Panginoon. Bakit? It was appointed time, the right time, that God keeps His sovereign appointment at the appointed time. Nakukuha niyo po. Tayo lahat ay piniprepare ng Panginoon at the appointed time. Pag sinabi ng Panginoon, He will do it. At ito natin makikita mga kapatid, na sa kabila ng lahat, as we wait upon the Lord, the question is, will you trust the Lord? Remember, His faithfulness will not end. Will you trust the Lord? Pag sinabi ng Panginoon, let go mo na yan. May mas maganda kong bibigay. Tumawag ka sa akin, I will answer you. Let's face it. Mag-usap tayo. Sabi ng Panginoon, magpanalangin, dumalangin ka and I will answer you.
Marami kang hindi alam. Call unto Him and He will respond. He will give you wisdom na nakapagbibigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon at His appointed time. Next slide, ang sabi ni Hudson Taylor ay ganito. Let us give up our work, our plans, ourselves, our lives, our loved ones, our influence, our all, right into God's hand. Bigyan natin lahat sa Panginoon. And then, we have given all over to Him, there will be nothing left for us to be troubled about. Madalas kasi when we prayed, pagtapos nating Lord, binibigay ko na po sa iyo lahat, I surrender all. Pero hawak pa natin sa isang kamay yung problema sa bahay, problema sa pamilya, problema sa finances, hawak pa rin natin yung security. Akala natin sinurrender natin sa Panginoon, pero hawak ka pala yung isa, nakaganyan, Lord, help me. Pero may hawak ka pa din, Lord, kasi job security ito, baka mawalan ako ng trabaho. I want to do it my way. Lord, anong mangyayari bukas? Hindi ko alam. But you surrender to the Lord. Kaya meron trouble pa rin. Di ba? Hindi ko talaga kaya, Lord. Hindi ko mapigilang mag-isip. Nag-aalala talaga ako. As experienced ni Hudson Taylor, give them all to Jesus and He will carry you. Di ba? There will be nothing left for us to be troubled about. Genesis 21 verse 3 and 4. Diba? Abraham named his son who was born to him, the son whom Sarah bore to him, Isaac. Then Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 years old, as God had commanded him. Dito natin makikita, God honored God with obedience. Paano? Pinangalanan niya si Isaac na Isaac. Sabi ng Diyos kasi si Isaac. Hindi niya pinangalan sa pangalan ng tatay niya. Ang pangalan ng tatay ni Abraham ay si Terah. Terah. Okay. At dito, hindi niya rin pinangalan ng Lot II. Pangalan ni Lot. Hindi. As an expression of faith, Abraham obeyed at pinangalanan niya itong Isaac. Ano niyo ba ibig sabihin ng Isaac? Meaning laughter, joy, masaya. Okay? At ito yung pangalawa. On the 8th day, he circumcised his son, si Isaac, bilang pagsunod sa utos ng Panginoon. Para po yung kanya ma-enjoy niya yung covenant blessing po ng ating Panginoon. Kasi di ba sabi nga ng mga sa medical, on the 8th day, kapag circumcise mo ang bata, ito daw po yung hindi madugo, hindi rin siya parang sa infection, parang ganon. Ginagawa yung procedure sa mga lalaki na sinicircumcised. Okay po, tuloy natin. Sabi doon sa Genesis 21:5-6, Sarah said, God has made laughter for me, everyone who hears will laugh with me. Bakit? Because Isaac meaning great joy or laughter. At alam natin dito na pinangakuan ng Diyos si Abraham after 25 years. Siya ay binigyan ng anak, si Isaac. At dito na-fulfill ang pangako ng Panginoon at naging posible pero imposible kay Sarah at kay Abraham. At dito natin makikita, si Sarah also gave God glory. Yung kanyang laughter na ginawa dito ay, ito yung laughter na ko sa Lord, thank you Lord. Tuwan-tuwa siya. At dito natin makikita yung heart ni Sarah, that heart na kung saan nagre-rejoice. At maraming tao ang natawa. They laugh with her. At hindi nila pinagtawanan si Sarah. Bakit? Dahil pag nagbigay ang Panginoon, perfect. Ito po, tingnan po natin. Abraham, sabi doon sa naka-highlight sa next slide, now Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. At sa verse 7, sa naka-highlight, yet I have given birth to a son in his old age. Si Sarah ay baog. Hindi na magkakaanak dahil matanda na, but nag-conceive siya. Dala niya sa kanyang sinapupunan si Abraham, si Isaac, at pinanganak nga po ito. And at her age, she was able to nurse Isaac. Di ba? Eh parang ang tanda mo na kay Abraham at kay Sarah. But they were able to do it. Bakit? Because only God can give you strength.
At pag ipinagkaloob ito ng Panginoon sa atin, hindi ito pabigat sa atin po. When we surrender to God, magiging magaan po ang lahat. Bakit? Dahil po siya ay tapat sa kanyang pangako. I love this verse, wala sa slide, Romans 10:11. Ang sabi sa Biblia, whoever believes in Him will not be disappointed. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay kaya pong gawin ang mga imposible sa iyo? At ito ba ay magiging posible? Amen? In closing, ang sabi doon sa Psalm 27:14, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Ang ito ay lumalabas na parang warning. Warning na kung saan good warning for everyone's sa lahat ng susunod sa kalooban ng Panginoon. Even though iba yung timing ng Panginoon sa timing natin, iba yung appointed time ng Panginoon sa time na gusto natin, at minsan may mga pagkakataon gusto natin ng immediate answer to our prayer. Sabi doon, but the Lord is never in a rush. Hindi man tayo sagutin ng Panginoon right there and then, pero meron siyang pangako. In time of need, Hebrews 4:16, I will answer you. Mga kapatid, sa ating pong paghihintay, tinuturoan po tayo ng Panginoon na tayo ay maging malapit sa Kanya. Tinuturoan tayo ng Panginoon na humaba ang ating pasensya sa ating pong paglapit sa Panginoon, sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Hindi po madali ang Christian life, napaka-imposible. Maraming pagsubok, maraming temptation, maraming challenges, but one thing is for sure, sabi sa John 16:33, wala sa slide, we need to be strong and courageous in the power of the Lord. We need to be strong and courageous in the power of the Lord. Pag ang Diyos ang nangako, He will do it. Those who call upon on the name of the Lord will not be disappointed. I remember this song before we end. Ang sabi dito, sa English ay give them all ito. Pero sa Tagalog version, alam niyo naman ako, mahilig ako sa Tagalog. Sabi doon, hindi ko na po kakantahin dahil hindi naman po maganda ang boses ko. Pero sabi doon, if you have a YouTube sa inyong pag-uwi mamaya, you can play the song. Ang ganda-ganda po sa English also. Give them all. Sabi doon, kung walang sigla ang iyong buhay at para kang paikot-ikot lang, ang pangarap mong walang katuparan, ilagak mo kay Kristong paanan. Surrender. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak. Nabigong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat kay Jesus ilagak. Ang lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw o kaya'y hindi na uulan. Pero siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok mo't hirap ay magbanta. Again, ibigay ang lahat kay Jesus ilagak. Nabigong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Diba? Mga kapatid, as we wait for the Lord, be strong. Let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Maghintay po tayo mga kapatid. At maraming pagkakataon na magiging mas madali ang lahat sa buhay natin if we will surrender to Him. And most of the time we are faithless. We fail. God remains faithful. Nandyan siya. Sinlapit lamang po ng dasal. Pray to Him. Ask Him, Lord, I failed. I know you are faithful. Here I am. I surrender everything. Because I know na ang sino mang lumapit sa iyo, Panginoon, ay hindi po kailanman mati-disappoint. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa umagang ito at nawa ay pagsalasuluhan natin sa ating pong discussion ang ganitong tanong. Number 1, share your personal experience about the faithfulness of God in your life. Pangalawa, kung tatanungin tayo ng ibang tao, yung ano yung para sa iyo yung faithfulness ng Panginoon. Was it worth it? Okay lang ba? Sulit ba yung paghihintay? Tapos yung kindly share God's faithfulness to your friend, family, loved ones, workmate,
maybe they need also to hear yung katapatan ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay mo. Purihin ang Panginoon. Lord, we bring back all the praise and the glory in your name. Thank you for your word. Amen and amen. Mga kapatid, again, maraming salamat. See you next week sa Riyadh, God willing. This morning, our topic is about the beginning of God's faithfulness. God bless and enjoy your lunch. Salamat po. Purihin ng Panginoon.